May panibagong warning mga kababayan yung Amerika sa mga ginagawa ng China dito sa ating lugar sa West Philippine Sea. Kalaman na niyang tigil ng warning lang yung Amerika, Mr. Travilla. Mabuti na yun po na nagpapaalala, di ba? Yan naman ang purpose po ng warning. So yan pong warning ang pinalabas ni Austin. Peligroso niya yung ginagawa ninyo, yung coercive actions na ginagawa ninyo sa aming kaibigang Pilipinas. So makikita ninyo nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan na nagbunga ang mga efforts ng ating Pangulong BBM. Di ba? Di ano niya, Mr. Maravillas? Sunod-sunod yung mga pinapalabas na warning ng Amerika. Ito na ba yung simula? Hindi pa man po siguro. Sige lang ang warning. Ang purpose po ng warning para alam ng China na mali ang kanilang tinatahak na landas at peligroso pag nagkaroon ng miscalculation, kapahamakan mga kababayan ng lahat ang magiging consequences niyan. Mabuti na yung may paalala po. Pero yung gira po na pinapakalat po ng mga DDS, yung mga reactions po sa mga videos natin, kinakalad ka daw ang ating bansa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira. Kasi niya, nabawi na ng ating Pangulo yung hidden wealth niya sa Amerika. Hino niya nagpapakalat niya. Mga viewers siguro po ito ni Harimau. Yun ang linya ng propaganda ni Harimau ngayon. Yan ang reaction dito sa ating timeline. No? Rinaldo del Rosario, ayaw pasidak ni BBM. Ready na siya i-sacrifice ang mga Pilipino kasi nabawi na ang hidden wealth sa Amerika. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Okay, sacrifice ang Pilipino kasi pag nagkagulo, balik at lipad again sa Hawaii. May mga naluloko rin mga kababayan si Harimau.
pag nakinig po kayo sa mga pro-China propaganda, sigurado po mapapraning kayo, hindi na kayo makatulog niyan. Napakalinaw po. Sabi po ng kaibigan nating Amerika, yung giyera daw po with China, neither imminent nor unavoidable. So, pwede pong maiwasan ang giyera. Depende na lang po sa behavior po ng China. Kung hindi siya susunod sa international law, international order, talagang magkakagulo. Pero kung susunod siya po, i-recognize niya yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na unclosed decision, ay magiging maayos po ang lahat. Tama? Kaya sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito nga mga mega powers must manage rivalry at ang presence niya ng Amerika, crucial siya sa regional peace. Tama pa? Very bright talaga, Mr. Maravillas, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling magbalansi po. Balikan natin ang ating mga kwento ngayon. So, maganda mga kababayan ang ginagawa ng Amerika na nagwa-warning siya sa China. Bakit niya, Mr. Maravillas? Warning ng warning. Hindi pa magpadala yung Amerika ng mga warplanes. Relax lang po tayo. Maganda na nagwa-warning. Ang ibig sabihin niyan, gusto ng Amerika, walang away po dito. Although ready po sila sa anumang eventualities, walang gusto po na magkagira. Kaya yung mga DDS pong propagandista na gustong kaladkarin daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa sa kapahamakan, sa pakikipaggira sa China, wala man pong gano'n na intensyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May balance po sa kanyang mga pahayag doon sa Singapore, sa Shangri-La Forum. Kaya lang bilang Pangulo, dapat manindigan siya sa tama at dapat matigas mga kababayan ang kanyang paninindigan. Pag hindi po, hindi tayo siseryosuhin ng China. Kasi nga po, ang China malakas militarily, economically, and militarily. Superpower na po ang China. Pero hindi nangulugan na matakot tayo sa superpower. Hindi na tayo manindigan. Pwede na lang tayong magpalamon po. Tulad ng posisyon ni Mao Diggs. Hindi maaari ang ganun po. Napakaganda ng statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon po sa sa Singapore. Kaya sabi ng ating Pangulo, ang presensya niya ng Amerika napaka-importante para sa regional peace. Huwag kayong makikinig sa mga sigaw-sigaw dyan sa kalsada na no to US Marcos na naman. Napakaalaga po ng presence ng Amerika sa balance of power. Kahit saang banda, saang parte ng mundo, importante yung balance of power. Alam ba ninyo na ang pagbabalance sa buhay ng tao, including the power of countries, biblical po siya. Sabi mismo ni King Solomon, mga kababayan, sa Proverbs 20:23, diverse ways anya are an abomination unto the Lord, and a false balance is not good. Pag hindi po balansyado, mga kababayan, kahit sa buhay natin po, may balanced diet sa pagkain, balanced life. Pag hindi balansyado yung buhay natin, it is not good. Sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, sabi mismo ng ating Panginoong Diyos, as written by King Solomon, mga kababayan, sa Proverbs, it is an abomination. Ang diverse weights daw, and a false balance is not good. Kaya tingnan ninyo, nang palayasin itong mga anti-US forces dito sa ating bansa, yung Amerika, pinalayas po yung Subic Naval Base at saka yung Clark Air Base. Nagkabakyum po, nawala yung balance of power dito po sa ating lugar. Pumasok ngayon yung China. Nakita po ninyo? Kasi sa totoo lang po, mga kababayan, yung mga nagpalayas na mga movements sa Amerika po, ang nagpupundo po, China. Tama ba? Yung mga movements mo, Mao Zedong. Kampi po kay Mao Zedong. Yung mga anti-US forces dito. Kaya nagka-problema po ang ating bansa. Gusto na tayong lamunin po dito. Huwag kayong
Paluloko sa mga sigaw-sigaw na mga taong yan, lalo na po ito mga minions ni Maudigs. Ipapahamag tayo ng mga taong yan, mga kababayan. Makinig tayo sa wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Importante niya yung presence ng Amerika for regional peace. Yan po yung ating yung sinabi ng ating Pangulo. Huwag tayong paluloko dito po sa mga so-called experts sa panluloko. Pinupunduan yata ng China po. Yan sabi sa balita dito sa Star, sabi ng ating Pangulo, ang presence niya ng Amerika, crucial siya para sa katahimikan ng ating rehiyon as the Southeast Asian country faces growing Chinese pressure in waters of its coastline. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos sought to deepen defense cooperation with America as he stands up to Chinese actions dito po sa South China Sea na kiniklaim po ng buo ng China. So sabi ng ating Pangulo, yung determining influence niya ng China over the security situation and the economic evolution of the region is a permanent fact. Yan ang nakakadilat na katotohanan po. Permanente siya kasi permanenteng neighbor natin siya, ang China po. Hindi man tayo pwedeng umalis sa tabi ng China. Di ba? Nakafix, mga kababayan, ang Pilipinas sa tabi ng China talaga. So, kailangan tanggapin natin. It is a permanent fact. So, at the same time, the establishing presence of the United States is crucial to regional peace. It is never a choice. Both countries are important. Wala po tayong pagpipilian. Pareho pong importante. Yung China, importante kasi hindi man natin po maalis yung China sa tabi natin. It is a permanent fact. Yung Amerika, to balance the power for regional peace, kasi alam natin yung ugali ng China, nang yumaman po, gusto nang kamkamin yung lahat kasi patuloy na umuunlad yung ekonomiya ng China rin. Dumarami yung mga Chinese, yung pangangailangan nila, especially ng energy, oil and gas. Yan ang rason po kung bakit binubuli tayo ng China at gustong kamkamin ng buong buo ang South China Sea, including the West Philippine Sea. It is because of the gas deposits in trillions, mga kababayan. Hindi po maaari na pati yung atin, kunin nila, mga kababayan. Yung kanila dapat, di kanila. We have to follow. They should follow the international law, the UNCLOS. Yan man lang po yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, importante po yung balance of power. Ayaw ng ganon, mga kababayan ng China. Kaya, walang tigil sa propaganda po yung mga minions nila dito, mga binabayaran ng China, para paghati-hatiin po tayo. Tinatakot tayo, mga kababayan. Scare, tactics. Fear-mongering yung kanilang ginagamit na strategy para mag-withdraw tayo ng support sa Amerika at lamunin na lang tayo nang walang kalaban-laban. Naintindihan na ninyo pa kung bakit ganon ang posisyon ng mga pro-China rito. Fear-mongering po sila. Huwag kayong maniniwala po sa pananakot nila. Sabi po ni Austin, war with China neither imminent nor unavoidable. Malayo pa po. At it can be avoided. Depende sa behavior po ng China. So, kailangang matigas lang po tayo. Manindigan tayo sa tama. Pag hindi tayo naging matigas sa ating paninindigan, tulad ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na dapat po all-out support po tayo ng mga Pilipino, lalamunin po tayo ng China. Gusto ninyo ng ganon. Kaya pasalamat tayo na may matapang tayo na nailuklok sa posisyon na presidente, matapang at matalino, may balance sa kanyang mga aksyon, mga kababayan. Ito yung patunay na matapang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero level-minded siya po. So, sabi sa kanyang speech doon sa Shangri-La Forum sa Singapore, ito ang yung illegal coercive. Ito ang yung ginagawa ng China sa atin is illegal, coercive, aggressive and deceptive actions. At patuloy ang pag-violate sa ating sovereignty,
sovereign rights at yung ating jurisdictions. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Kaya yung bigkasin mga kababayan ni Maudigs nang sabi maisog. Inang takutin po ni Xi Jinping. Hindi na po kumibo si Maudigs nang mag-usap sila. Yan mismo yung admission niya sa press con niya sa Davao last month. Hindi na lang niya ako kumibo. Ano anyang gawin ko? Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Binaran niya, sinupalpal niya, mga kababayan, yung Chinese general. Hindi umobra po yung Chinese general. Ngayon, as usual, mga kababayan, nag-react yung China sa pamamagitan po ng mga kasinungalingan. Harap-harapan na pagsisinungaling. Sabi ng China, yung mga actions anya namin, lehitimo, and necessary law enforcement measures in response to Philippine vessels that it says have illegally entered its territorial waters. Territorial waters ninyong napakalinaw sa arbitral ruling ng UNCLOS na ayaw ninyong kilalanin. Amin po ang lugar na yan. Napakalinaw mga kababayan sa mapa. Ito yung South China Sea, ito yung West Philippine Sea. Yung China, napakalayo po. More than 1,000 kilometers sila. Tapos, ito yung Spratly Islands. Tingnan ninyo, ito yung Scarborough Shoal. Ito yung ating itong naka-blue, sky blue na kulay, mga kababayan. Ito yung ating yung ating Philippine Exclusive Economic Zone. Yan Pumasok na sila diyan. O yan may bandila na nga. O nandito na yung Navy nila. Nandito na mismo. Ito yung Palawan. Ito naman sa may Zambales, Scarborough Shoal. Nandito na yung China. Paano naging territorial waters nila? Na based na mismo sa desisyon ng UNCLOS po, dapat 200 nautical miles yung ating Philippine Exclusive Economic Zone. Tayo yung may right dito. Malinaw po, mga makapiling Filipino na member ng PDP, Partido Demokratikong Makapiling Pilipino. Pilipinong makapili. Wala kayong pagmamahal sa ating bansa. Wala kayong paki sa future generation ng ating mga kababayan. Mas kumampi pa kayo sa manlulupig. Sabi po ng sinungaling na China, sila daw ay never daw silang gumamit, never nilang ginamit ang kanilang laki to bully smaller countries, nor it will ever do so. But China has always been principled in has bottom lines. Sabi po ni Haley, a Chinese general and former vice president of the Academy of Military Sciences, sa interview ng mga reporters after ng speech ng ating Pangulo, it will never allow certain countries to act outrageously. Nakita na ninyo mga kababayan, baliktad po yung kanilang pag-iisip. Tayo pa ngayon, ang outrageous yung ating mga aksyon. Tayo pa ngayon yung mali. Sila yung nambuli, sila yung nag-water cannon, sila yung pumasok sa ating exclusive economic zone. Yan po, napakalinaw. Nandito na sila. Tapos, tayo pa yung tinawag na trespassers. Payag kayo sa ganong mga ginagawa ng China? Wag po tayong papayag po at pasalamat tayo. May matapang tayong totoo na Pangulo ng ating bansa. O ngayon, balikan natin yung sinabi na Austin na yung gira niya is not imminent, nor unavoidable. So, pwede nating maiwasan. And despite the escalation,
Hindi po tayo ang responsible po sa escalation. Lahat ito, mga kababayan, gawain ng China. Ginawa ng China dito sa atin. It's not imminent, mga kababayan. Huwag kayong nagpapaniwala dito sa propaganda ng mga taga-Finta Kingdom. Ang strategy po ng mga Chinese at pro-China dito sa atin na mga traidor, takutin tayo ng takutin para hindi na tayo manindigan po. Ganon. Gusto nila matulog na lang po tayo. Dapat patay malisya lang tayo rito habang kinakamkam yung ating kayamanan. So sabi po ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin that war with China niya was neither imminent nor unavoidable despite rapidly escalating tensions dito sa Asia-Pacific region, stressing the importance of renewed dialogue between him and his Chinese counterpart in avoiding miscalculations and misunderstandings. So, importante niyang nag-uusap para maiwasan yung miscalculations. Kasi pag nakapasok ka na sa gira po, lahat na lang init ng ulo niyan nandiyan sa gira po, tulad ng sa Russia and Ukraine, pagkatapos tulad ng sa Middle East po, sa Israel, ang hirap na pong patigilin kasi siyempre may mga nasakta na. Kaya nga po nag-warning yung ating Pangulong Bongbong Marcos na huwag sana. Pero nang tanungin siya, mga kababayan, kung ano ang pwedeng mag-trigger sa Mutual Defense Treaty, once may namatay na Filipino, it will be very very close to an act of war and we will respond accordingly. Yan yung statement ng ating Pangulong Bongbong. So nag-meeting po si Austin sa kayong Chinese Defense Minister na si Dong Jun. The first in-person meeting between the top defense officials since contacts between the American and Chinese militaries broke down in 2022 after then U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan infuriating Beijing. So sabi dyan, neither side budged from their long-standing positions on Taiwan, which China claims as its own, and has not ruled out using force to take in on China's sweeping claims in the South China Sea, which have led to direct confrontation between China and other nations in the region, most notably yung ating bansa, the Philippines. So sabi dyan, while declining to detail the specifics of their conversations, sabi po ni Austin, the most important thing was the two were again talking. Nag-uusapan niya kami. As long as we are talking, we are able to identify those issues that are troublesome and that we want to make sure that we have placed guardrails to ensure there are no misperceptions and no miscalculations po that can spiral out of control. So importante na i-communicate po ang mga importanteng bagay at yung mensahe dapat klarado. Kaya po klinaro mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa speech niya, wala lang anyang mamatay. May injuries na niya kami na sinuffer ng aming Coast Guard. Pero pag may namatay na niya, ibang usapan na yan. Yan ang in effect yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa katanungan sa kanya. Yan po. A very direct question, if you don't mind, which is, if Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty? What would happen if there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy? Well, that would be that would certainly increase the level of response, and if by a willful act
a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. We already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. That is a red line, mga kababayan, and we will cross the Rubicon. Yan ang klarado na mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Xi Jinping. Ano niya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong doon sa sinabi niyang will cross the Rubicon? That is the point of no return. Wala na, tuloy-tuloy na. So ang ibig sabihin po, dapat klarado yon sa isipan po ni Xi Jinping na hindi po palulupig ang mga Filipino. Kaya huwag sosobra sa pang-api sa amin. Kaya nga po, pinapaabot ng Amerika yung warning. Yan China's coercive actions dangerous to Philippines, sabi ni Austin. Para klarado po, kasi nga po, may mutual defense treaty tayo. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, iyan na niya yung masakit na reality dito sa ating mundo, na in peace, we have to prepare for war. Tinanong siya kasi, mga kababayan, ng isang Filipino journalist yata ito, tungkol sa Horizon, yung modernization ng ating armed forces. Ayan po, pakinggan natin. Posture of the Philippines by the end of your term. So the Philippines has always discussed that the defense of our national territory is primarily our responsibility under the unilateral defense plan. So what specific force packages are you eyeing particularly in the next coming years, and what exactly are we to expect after Horizon 3 of the AFP modernization program? Thank you. Thank you. What the gentleman is referring to, the Horizon 3 acquisition program, is the acquisition program that our Department of National Defense has just completed. Then we are presently in the process of finding suppliers for all the different requirements that we have to build up our capabilities in the armed forces of the Philippines, and that we are hoping that these acts are just a deterrence, and we, as they say, to work for peace, prepare for war, and it is an unfortunate truth. But and that is why we have undertaken this long-term. It has been going on for many years now. This long-term plan of increasing the capabilities of our military and civilians, such as the Coast Guard. In the Philippines. To go back to the first question. So yan sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the unfortunate truth niya, in peace, you have to prepare for war. Pag hindi ka naganda po, yung mga nag-intention po na mga bansa, naganda na i-invade ka. Kaya bawat bansa, mga kababayan, may armed forces for defense. Kasi yung yun ang pagnanasa ng tao, cycle lang siya po, mga kababayan. Ang mundo po, ganun. Ang mga bansa po, naging bansa isinulat sa dugo. Tama po, mga kababayan? So yung ating Pangulong Bongbong Marcos is very much aware ng reality yan. So hindi po pwedeng hindi tayo mag-ready. Tama pa? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.
Pulsa.